Mga kaibigan, ngayong araw pag-uusapan natin ang 4 na prutas na maaaring sumira sa inyong memory at 4 na prutas naman na tunay na nakakaprotekta ng inyong utak laban sa demensya. At sasabihin ko sa inyo ito bilang doktor. May isang prutas na talagang kailangan ninyong iwasan. Kasi kapag kinakain ito regularly, lalo na pagkatapos ng certain age, pabilis ito ng pagkasira ng inyong cognitive function. Walang sakit na maririnig ninyo. Walang malinaw na warning signs. Hindi kayo makakaramdam ng masama ngayon. Nagsisimula lang sa maliliit na kalimutan. Hirap sa pag-concentrate mga pangalan na nakakalimutan habang marami. Ang nag-iisip na normal lang ito sa pagtanda. Ang prutas na ito ay patuloy na sumisira sa inyong utak ng tahimik. Ang pinakamasakit pa dito, hindi ito rare or exotic na prutas. Nasa juice ito, nasa breakfast at nasa healthy habits ng millions of people. Stay tuned kasi sa video na ito, makikita ninyo ang 4 na prutas na sumisira sa memory at ang 4 na prutas na tumutulong protektahan ang utak at panatilihin ang clear mind lalo na pagkatapos ng 50 years old. Para sa mga hindi pa ako nakakakilala, ako si A. Mayumi Santos. Maraming taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan at kababaihan na mas mature na sa isa sa pinaka-importanteng challenges ng buhay. Protektahan ang memory, ang mental clarity at ang independence. At kung may isang bagay na natutunan ko sa clinical experience, ito yon. Ang tamang prutas ay pwedeng gumana parang gamot, pero ang maling prutas ay maaaring magpabilis ng deterioration ng utak. Ang dahilan, ang utak na tumatanda ay hindi na gumagana katulad ng 3 years old. Habang tumatagal ang buhay, nagbabago ang paraan ng pag-process ng katawan sa sugar. Ang inflammation ay mas madaling mag-activate. At dahil dito, ang maliliit na pagkakamali na inuulit araw-araw ay nagiging malaking konsekwensya sa huli. Sa video na ito, ating susuriin ang 8 prutas. 4 na dapat ninyong isama sa daily rutina ninyo ng main at 4 na dapat ninyong limitahan o iwasan lalo na pagkatapos ng 6 na 2 years old. Bago tayo magpatuloy, I invite you to subscribe at i-activate ang bell. Ang channel na ito ay ginawa para ba sa mga taong tulad ninyo na gustong alagaan ng kanilang isip ngayon para hindi mawala ang bukas. At ngayon, sabihin ninyo sa comments isatangwan kung nag-connect sa inyo ang mensaheng ito. Kung hindi, isulat ang 0 at sabihin sa akin kung anong topic ang gusto ninyong pag-usapan sa next videos. Okay, simulan na natin ang 4 na prutas na tunay na nakakaprotekta sa inyong utak pagkatapos ng 6 na po. Una, blueberries, ang natural na shield ng neurons. Sasabihin ko sa inyo ng diretso kasi importante ito. Kapag pagkatapos ng 6 na P, napapansin ninyo na ang isip ninyo ay hindi na tumutugon katulad ng dati. Hirap kayong pagsamahin ng mga ideya, nakakalimutan ninyo ang mga pangalan, o pumapasok kayo sa kwarto at nakakalimutan ninyo kung bakit kayo pumunta doon. Karamihan sa oras, hindi ito dahil sa lack of effort or attention. Totoo lang pure biology ito at ito ang chaos walang nag-explain. Sa edad na ito, ang pinakamalalaking eneming utak ay hindi ang pagdaan ng panahon mismo, kundi ang isang bagay na mas tahimik, constant at nakakasama ang oxidative stress. Ang memory ay hindi nawawala bigla. Hindi ito nagsara from one day to another. Unti-unti itong na-erode. Araw-araw ang utak ninyo ay nag-produce ng free radicals bilang normal part ng functioning nito. Ang problema ay lumalabas pagkatapos ng 6 na po kasi ang defenses ay hindi na pareho. Bumababa ang antioxidant reserve. Bumababa ang capacity ng repair. At dahil dito ang neurons ay mas exposed, ang result mas maraming inflammation, masamang communication sa pagitan ng neurons, at yung nakaka-frustrate na feeling na parang naka-fog, ang isip na nadudulot ng doubt sa sarili. At exactly dito nagiging fundamental ang blueberries at hindi ito fady o marketing promise. Ang blueberries ay literal na biological package na designed para sa utak na tumatanda kasi ito ay especially rich sa anthocyanins. Yung substances na ito ay gumagana sa 3 key fronts. Una, pinoprotektahan nila ang neurons mula sa oxidative damage. Gumagana ito parang microscopic shield na pumipigil sa silent na wear and tear na sa mahabang panahon ay nagiging kalimutan, mental slowness at mas mataas na risk ng cognitive deterioration. Pangalawa, binabawasan nila ang brain inflammation at ito ay critical kasi ang chronic inflammation ay hindi lang nagdudulot ng fatigue. Gumagambala rin ito sa communication ng neurons. Ang utak ay gumagana sa pamamagitan ng electrical at chemical impulses.
At kapag may inflammation, ang signal na iyon ay nagiging awkward. Parang radyo na puno ng interference. Dito nanggagaling ang confusion, ang mental lapses at ang hirap mag-concentrate. At pangatlo, at ito ang pinaka-interesting, pinapabuti nila ang synapses. Ibig sabihin ang paraan ng communication ng neurons sa isa't isa. Ang blueberries ay hindi lang nagpo-protect. Nag-o-optimize din sila parang lubrication ng neural network. Kapag mas maayos ang functioning ng network na yon, mapapansin ninyo sa araw-araw, mas mabilis kayong makaka-remember. Mas madali ninyong mahanap ang words na hinahanap ninyo. Mas malinaw ang decisions ninyo at mas present kayo. Naalala ko ang isang patient. Tawagin natin siyang Luis, 6 years old. Hindi siya dumating dahil sa physical pain. Dumating siya dahil sa takot. Takot na mawala ang pagkasarili niya. Sabi niya, "Doc, hindi ako tanga pero parang ang isip ko ay unti-unting lumalabo." Kapag narinig mo ang ganyan, maiintindihan mo ang emotional urgency. Kasi ang pagkawala ng memory ay hindi nakakatakot dahil lang sa nakakalimutan, kundi dahil sa simbolismo nito. Mawawala ang autonomy. Sinuri namin ang sleep, physical activity, medication, sugar consumption at may naging malinaw. Ang diet niya ay walang real antioxidant. Protection. Hiniling ko sa kanya ang isang pagbabago lang. Isa, half cup ng blueberries per day, 5 days per week. Walang miracle smoothies, walang unusual recipes. Consistency lang. 3 linggo later, bumalik siya na iba. Mas firm ang tingin, mas confident ang boses. At sinabi niya sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. "Doc, pakiramdam ko bumalik na yon. Hininga ng ulo ko." Hindi ito magic. Ito ay physiology. Ngayon, ang paraan ng pagkain ay importante at dito nagkakamali ang marami. Kasi ang blueberries ay pwedeng maging medicine or pwedeng maging simpleng dessert lang. Ang rule ay clear half cup per day, mga pip hanggang 10 grams, fresh or frozen. Walang added sugar at preferably kasama ng protein or healthy fats, gaya ng natural yogurt, kefir, kaunting fresh cheese o pagkatapos ng meal. Dahil dito, ang sugar ng prutas ay mas mabagal ang absorption at maiiwasan ang glucose spikes. Ang dapat iwasan ay ang commercial juices, ang light jams at ang smoothie na puno ng honey, banana at oatmeal. Kasi iyan ay hindi na brain protection, glucose bomb na iyan. Isipin ninyo ito. Kung ang isang maliit na prutas ay pwedeng gumana bilang shield, magpababa ng inflammation at magpabuti ng brain communication. Ang tanong ay hindi kung dapat ninyo itong kainin. Ang tunay na tanong ay gaano katagal na ninyong iniwan ang memory ninyo na walang proteksyon. At stay tuned kasi ang susunod ay mas powerful pa. Ang prutas na hindi lang nagpo-protect ng utak kundi tumutulong din mag-stabilize ng sugar. At kapag nag-stabilize ang sugar, ang utak ay tumitigil na sa pag-roller coaster. Pangalawa, mansanas ang silent regulator ng utak. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na mukhang simple pero pagkatapos ng 6 na nagiging crucial ito. Ang utak na tumatanda ay hindi sumasama dahil sa lack of stimulation, kundi dahil sa sobrang internal imbalances. Imbalance sa sugar, imbalance sa inflammation, imbalance sa energy ng cells at dito papasok ang isang prutas na maraming nag-underestimate dahil sobrang common nito. Ang mansanas ay hindi exotic, hindi eye-catching, hindi nangangako ng miracles pero gumagana. Ito exactly kung saan kailangan ng mature na utak sa balance. Pagkatapos ng 6 na, ang katawan ay hindi na nag-process ng glucose katulad ng dati. Ang dating nagbibigay lang ng energy ay maaaring magdulot ng mental slowness, irritability na walang clear reason, small forgetfulness at yung uncomfortable na feeling na present kayo pero hindi totally. At hindi ito nangyayari by chance. Bawat biglang pagtaas ng sugar ay sumisira sa pinakamaliit na blood vessels, kasama na ang nasa utak at bawat pagbagsak, pagkatapos ay nagiiwan sa neurons na walang fuel na kailangan nila. Ang result ay hindi damaged na utak kundi poorly regulated na utak kaya ang isip ay parang unstable ng difference. Ang mansanas ay may rare combination. Soluble fiber na nasa form ng pectin, polyphenols na may neuroprotective effect, lalo na ang quercetin at moderate. Glycemic load, ibig sabihin hindi ito pumapasok sa katawan parang sugar, rush kundi parang slow and steady supply. Ang PCTIN ay gumagawa ng gel sa intestine na nagde-delay sa absorption ng glucose. Binabawasan nito ang spikes, ang inflammation at ang brain stress. At ito ang importante. Kapag nag-stabilize ang sugar, ang inflammation ay kusang bumababa halos automatic. Ang quercetin naman ay isa sa pinaka-studied na antioxidants na may kinalaman sa brain health.
Pinoprotektahan nito ang mitochondria ng neurons. Binabawasan ng chronic low-grade inflammation at dinaragdagan ng resistance ng utak sa aging. Kapag damaged ang mitochondria, ibig sabihin mabagal ang pag-iisip. Kapag protected ang mitochondria, sustained ang clarity. Kaya maraming tao ang pakiramdam ay pagod mag-isip. Hindi ito katamaran. Kakulangan ito ng cellular energy. Ang mansanas ay hindi nag-i-stimulate ng utak. Sinusuportahan nito ito. Naalala ko si Carmen, 6 years old. Wala siyang Alzheimer o dementia pero nabubuhay siya sa constant mental instability. Isang araw malinaw, kinabukasan malabo. Nang i-review ang routine niya, lahat ay nag-fit. Juice sa breakfast, very sweet fruit sa empty stomach, energy spikes na sinusundan ng crashes. Nag-propose ako ng minimal change. Alisin ang juice at kumain ng whole apple with skin sa mid-morning or after lunch. 2 weeks later, sinabi niya sa akin ang isang bagay na sumasaklaw sa lahat. Doc, pakiramdam ko hindi na umaangat at bumababa ang isip ko. That is regulation. Ang tamang paraan ng pagkain ay clear. Laging whole, never juice with skin, preferably green or deep red. 1 per day is enough at mas maganda pagkatapos ng meal o kasama ng protein. Bakit hindi sa empty stomach? Kasi kahit balance na prutas ay maaring mag-cause ng spike kung kinakain ng nag-iisa. Ang mansanas ay hindi nagpo-produce ng euphoria. Ginagawa nito ang mas valuable. Pagkatapos ng 6 na pinapanatili nito, ang stability at ang stability, ang foundation ng memory, attention at autonomy. Ngayon, mag-reflect tayo kung ang simpleng prutas na ito ay makakatulong para ang isip ninyo ay tumigil sa pag-up and down. Ano kaya ang mangyayari kapag nag-incorporate kayo ng prutas na bukod sa pag-regulate ay nagpo-protect din ng blood vessels na nagsusustain ng memory ninyo? Diyan papasok ang susunod at ito ay mas powerful pa kaysa sa inaakala ninyo. Pangatlo, pomegranate ang protector ng long-term memory. May isang bagay na halos walang nakakaintindi tungkol sa memory loss pagkatapos ng 60. At ang error na ito ay totally binabago ang paraan ng prevention. Maraming beses ang problema ay hindi nagsisimula sa neurons. Nagsisimula ito mas maaga sa blood vessels na nagsusustain sa kanila. At ang detalyeng ito ay decisive, condition, active at may potential. Pero kung hindi sila nakakatanggap ng enough oxygen, proper nutrients at clean circulation, hihina pa rin ang memory. Dito nagiging iba ang pomegranate. Hindi na siya simpleng prutas. Nagiging tool na siya para sa vascular at brain protection sa long term. Ang tunay na enemy dito ay ang silent cerebral vascular damage. Habang tumatagal ang mga taon, ang blood vessels ay nagiging mas rigid, mas inflamed at mas prone sa maliliit na microscopic obstructions. Hindi tayo nag-uusap ng obvious na heart attack o dramatic event. Pinag-uusapan natin ang invisible daily microimages na unti-unting nagnanakaw ng mental clarity. Ang process na ito ay directly associated sa frequent forgetfulness, mental slowness, confusion episodes at sa kilala bilang vascular cognitive impairment. In fact, at ito ay key, maraming cases ng Alzheimer ang nagsisimula bilang circulation problem bago pa ito naging obvious na memory problem. At dito ang pomegranate ay gumagawa ng difference. Unique ang pomegranate kasi especially rich ito sa punical agents at ellagic acid. Mga compounds na direktang umaakto sa endothelium vascular, ang inner layer ng blood vessels. Ang effect less systemic inflammation, less cerebral oxidative stress, at mas flexible at functional na vessels habang tumatagal ang panahon. Kapag mas relax at mas maayos ang function ng vessels, mas maraming oxygen ang natatransport at mas maraming oxygen ay nangangahulugan ng isang very specific thing, better memory. Hindi ito alternative theory. Basic physiology ito. Ang long-term memory ay hindi lang tungkol sa pag-save ng information, kundi sa proper consolidation nito. At ang consolidation na yan ay nangyayari sa areas ng utak na extremely sensitive sa blood flow gaya ng hippocampus. Kapag deficient ang circulation, ang memories ay poorly formed, naguguluhan o madaling nawawala. Ang pomegranate ay exactly nagpo-protect sa process na ito. Hindi ito nag-aalok ng immediate effect or momentary high. Nag-aalok ito ng mas valuable cumulative protection with regular use. Naalala ko ang case ni Antonio. 74 na years old, dating smoker. May hypertension, mentally active pero may malinaw na takot. Doc, pakiramdam ko tumatagos ang mga memories ko. Wala siyang dementensya. May vascular history. Sa case niya, hindi namin kailangan ng intense cognitive trainings, kundi alagaan ang cerebral circulation. Nag-propose ako na mag-incorporate ng pomegranate regularly kasama ang gentle at realistic adjustments. 2 months later,
Sinabi niya sa akin ang isang bagay na sumasaklaw sa lahat. Hindi ako mas maraming naaalala pero hindi na tumatago sa akin. That is protected long-term memory. Isa pang key point ay ang chronic low-grade inflammation. Isa sa major accelerators ng brain aging. Ang pomegranate ay tumutulong bawasan ang inflammatory markers gaya ng C-reactive protein at iba't ibang pro-inflammatory cytokines. Less inflammation ay nangangahulugan ng less accumulated neuronal damage. Sobrang importante lalo kung may hypertension kayo, elevated cholesterol, metabolic syndrome o family history ng dementia. Ngayon ang paraan ng pagkain ay importante. Ang ideal ay fresh pomegranate or small glass ng natural juice. 100 hanggang 150 ml walang added sugar. Never sa large amounts. Never mixed with syrups or sugars. At hindi everyday in non-stop. Ang recommendation ko ay clear. 2 or 3 times per week is enough. Dito hinahanap natin ang sustained protection, hindi glucose overload. Isang detail na halos walang nagsasabi ay ang pomegranate ay nagpapabuti din ng gut microbiota. At tandaan ninyo ito, ang intestine at brain ay deeply connected. Less inflamed na microbiota ay nagsasend ng less inflammatory signal sa brain. Lahat ay connected. Isipin ninyo ito. Kung ang pag-protect ng long-term memory ninyo ay hindi lang tungkol sa pag-remember ng more, kundi sa pag-maintain ng clear pathways na nagsusustain sa brain ninyo, ang pomegranate ay tumitigil na maging prutas lang. Nagiging strategy na ito at ang susunod ay equally importante kasi walang silbi ang pag-protect sa araw. Kung gabi-gabi ay hindi pinapayagan ng utak, ninyo ang sarili nitong mag-clean at mag-repair. Pang-apat, kiwi. Ang regulator ng sleep at brain cleansing may fundamental aspect na maraming tao ang hindi napapansin kapag pinag-uusapan ng memory. Pagkatapos ng 6 na, walang silbi ang pagkain ng mabuti sa araw kung sa gabi ang utak ninyo ay hindi makagawa ng pinakaimportanteng trabaho nito. Mag-clean at mag-repair. Ang cognitive deterioration ay hindi lang umuusad dahil sa ginagawa ninyo habang gising kayo. Umiigting din ito dahil sa lahat ng hindi nagagawa ng utak ninyo. Kapag hindi kayo makatulog ng maayos, at may uncomfortable pero necessary na truth dito. Ang lack of deep sleep ay maaaring gayahin ang symptoms ng dementia, confusion, mental slowness, frequent forgetfulness, difficulty concentrating, irritability. Hindi lagi ito Alzheimer. Maraming beses ito ay exhausted brain na hindi pa nakaranas ng opportunity na mag-restart. Pagkatapos ng 6 na po, ang sleep ay natural na nagbabago. Less melatonin production, mas mahirap matulog. Mas maraming nighttime awakenings at nagigising kayo na pagod kahit maraming oras sa bed. Ang fragmented sleep na iyan ay may direct impact sa memory at mental clarity. During deep sleep, nag-a-activate ang sistemang hindi gaanong kilala, pero essential ang lymphatic system. Ang mechanism na ito ay gumagana parang internal cleaning ng brain. Nag-e-eliminate ng metabolic waste, toxins at na harmful proteins. Kasama na ang beta-amyloid. Isa sa pinaka-associated sa Alzheimer, kapag hindi kayo makatulog ng maayos, ang system na ito ay poorly functioning. Ang toxins ay nag-a-accumulate at sa long run, lumalabas ang brain fog, forgetfulness at accelerated brain aging. Dito ang kiwi ay nagiging pero very effective. Ang kiwi ay hindi nagsisidate. Hindi pinipilit ang sleep. Ginagawa nito itong mas intelligent. Tumutulong ito mag-restore ng natural mechanisms ng rest. Contains natural serotonin neurotransmitter para sa mood. Na sa gabi ay nagiging melatonin with age, ang process na ito ay nagiging less efficient at ang kiwi ay nagre-reinforce nito ng gentle at physiological. Bukod dito, nagbibigay ito ng vitamin C, vitamin E at antioxidants na nagpapababa ng oxidative stress ng nervous system. Ang less inflamed na nervous system ay mas madaling pumasok sa deep phases ng sleep. Contains din potassium at magnesium minerals na nagre-relax ng neuromuscular system at binabawasan ng common nighttime hyperactivation. Yung pagod ang katawan pero naka-accelerate ang isip. Naalala ko si May years old na patient na dumating sa consultation dahil sa insomnia. Poorly sleeping siya for months. Pero ang pinaka-concern niya ay hindi ang fatigue kundi ang confusion during the day. Nakakalimutan niya ang simple things. Hirap siyang maghanap ng words. Feeling niya hindi tumutugo ng isip niya. Natatakot siyang nadidevelop ang dementia. Ipinaliwanag ko sa kanya ang essential. Ang brain na deprived ng sleep ay hindi makapag-think ng maayos. Hindi makapag-remember ng maayos at hindi makapag-defend ng maayos.
Before talking about diagnosis, kailangan ibalik sa brain ang nocturnal rest nito. Gumawa kami ng minimal change. 2 kiwis 1 hour before sleeping. Walang screens, walang sugar, walang other stimuli, nothing else. Within days, nagsimula siyang makatulog ng mas madali. At after 2 weeks, mas continuous na ang tulog niya. At ang most important, ang mind niya during the day ay mas clear. Hindi dahil ginamot ng kiwi ang memory niya, kundi dahil pinahintulutan nito ang brain niya na gawin ang palagi nitong alam gawin. Mag-clean at mag-repair habang natutulog. Ang paraan ng pagkain ay importante. 1 or 2 medium kiwis approximately 1 hour before sleeping without combining with other sugars o desserts. Dapat maging small nighttime ritual. Clear signal sa body ninyo na time to lower the pace. Kung may sleep medication kayo, ang kiwi ay hindi substitute nito. Pero sa many cases, makakatulong itong mabawasan ang dependence over time, always under medical supervision. At kung walang iniinom, makakatulong ito sa inyo na mag-maintain ng more stable sleep. Walang side effects. Ang kiwi ay hindi nagwo-work during the day. Nagwo-work ito habang nagpapahinga kayo. At yan ang gumagawa nitong one of the most valuable fruits pagkatapos ng 6 na po. Kasi ang memory ay hindi lang protected sa kinakain ninyo kundi sa pinapahintulutan ninyong gawin ng brain ninyo habang natutulog. Kung years na ninyong kinuha ang night sa body ninyo, so meron dito sa first steps para ibalik sa kanila. Kasi kapag nag-order ang sleep, ang mind ay lumalabas. At kapag lumalabas ang mind, ang fear ay nagsisimulang mag-dissipate. Nagmo-modify ang paraan ng sugar processing at dahil ang brain ay nagiging much more sensitive sa excesses na dati ay unnoticed lang. At careful, hindi natin din demonize ang fruit. Ina-understand natin na sa stage of life na ito, hindi lahat ng prutas ay equally behaving inside the body. In fact, some fruits kapag kinakain, in excess or outside context, ay maaaring maging silent factor ng inflammation, sugar imbalance at progressive cognitive deterioration. At ang most dangerous, hindi ninyo napapansin sa moment, walang warning. Nag-a-accumulate lang araw-araw hanggang isang araw. Sabihin ninyo bakit ganito ka-cloudy ako. Simulan natin sa first. Sobrang hinog na saging ang sugar trigger na nakadisguise. Ang very ripe banana ay may good texture, pleasant ang taste, sweet at may reputation na nagbibigay ng energy. Pero pagkatapos ng 6 na po, ang energy ay maaaring maging expensive. Kasi habang tumatanda ang saging, ang starches nito ay halos completely nagiging simple sugars. At dahil dito, mabilis silang pumapasok sa blood at nag-generate ng significant glucose spikes. At dito ang chain na hindi nakikita ng marami, bawat sugar spike ay nag-activate ng inflammatory response. At bawat inflammatory response ay direktang nag-i-impact sa blood vessels ng brain. Kung repeatedly nangyayari ito, ang damage ay tumitigil na maging theory at nagiging cumulative. Kaya maraming older people ang kumakain ng banana everyday believing it's light. Pero in reality, nilalagay nila ang brain nila sa constant metabolic roller coaster. Hindi ibig sabihin prohibited ang banana. Ibig sabihin hindi dapat daily or empty stomach. Pagkatapos ng 6 na from habitual fruit, nagiging occasional option na ito. At kapag kinakain, dapat kasama ng protein o fatos ng impact. Pangalawa, grapes. Small, sweet at easy to overdo. Ang grapes ay mukhang innocent exactly dahil napakaliit nila at diyan ang problem. Napaka-easy kainin at napaka-easy mag-overdo without realizing. 1 handful nagiging 2 at iyon ay equivalent na ng sugar rush na hindi na ma-handle ng maayos ng aging brain. Bukod dito, ang current grapes ay selected para maging increasingly sweet. Ano ang ibig sabihin? Less relative fiber at greater impact sa glucose. Sa older people, ang pattern na ito ay associated with more inflammation, greater mental fatigue at worse cognitive clarity lalo na kung may insulin resistance. Kung ika-consume dapat very small amounts, occasional at key, never as isolated snack. Hindi ito prutas na dapat kainin absent-mindedly. Pangatlo, mangga. Sobrang daming sugar para sa sensitive na utak. Ang mango ay isa sa may highest concentration ng natural sugar at ang intense flavor na yan ay actually warning sign pagkatapos ng 6 na. Sa maraming tao, gumagana ito more like dessert kaysa functional food. Nagpo-produce ng rapid glucose spikes at maaaring mag-cause ng drowsiness, confusion o yung feeling ng mental heaviness shortly after eating. Nakita ko, maraming patients na kumakain ng mango convinced na nag-take care sila ng sarili nila pero in reality, na-reinforce nila ang parehong mechanism na sumisira sa brain sa type
2 diabetes at sugar-associated. Cognitive deterioration. At may important truth dito. Ang brain ay hindi na nagdi-distinguish between natural sugar at concentrated sugar kung mataas ang metabolic impact. Kaya ang mango ay hindi for habitual consumption. Kung kakainin, small portions kung sporadic at never alone. Pangapat, fruit juices. Ang biggest deception pagkatapos ng 6 na. Kung may isang bagay na nire-recommend, kung almost completely reduced pagkatapos ng 6 na, ito ay fruit juices. Kahit homemade pa, kahit sabihin walang sugar. Kasi kapag pinipress ang fruit, nai-eliminate ang fiber at nagko-concentrate ang sugar. Ang natitira ay literally liquid glucose entering directly sa bloodstream. Consequence, intense sugar spikes, generalized inflammation at enormous stress sa brain. Maraming older adults angiom nito sa morning thinking, healthy way ng pag-start ng day. Pero in reality, nagpre-prepare sila ng groundwa para sa mental fatigue, poor concentration at imbalances na tumatagal ng hours. Ang juice ay hindi fruit. Sugar without breaks yan. At para sa aging brain, especially damaging yon. Pagkatapos ng 6 na apo, ang problem ay hindi ang fruit mismo. Ang problem ay ang quantity, frequency at context. Maling napili, maling na combine o maling na distribute na prutas ay pwedeng mag-sabotage ng lahat ng efforts ninyo para alagaan ang memory. Ang good news, hindi ninyo kailangang alisin lahat. Kailangan lang ninyo maging more strategic. Kung na-help kayo ng message na ito, subscribe sa channel at i-activate ang bell. Ako si Mayumi Santos. Start with one conscious choice. Ang brain ninyo ay nakikinig at kapag ginagawa ninyo ng tama, laging tumutugon. Yeah.